Ayan mga katiwala, minabalik po kita digdi sa tuyang programa na Perspektibo. Sagaray nakatutok po kamo sa Veritas Legazpi 10. Bago kita nagkuhakan mga bareta halis sa luwa, sa tuyang pinagpahiling su video kan nakaaging Jubilee of Governments. Ano po? Na pinag-highlight duman, no, pinagtauanin paghurup-hurup na ang politika iyo ang highest form of charity. Ngunyan, sa sarok na naman na pronouncement ni Pope Leo XIV, no, kanakaaging semana sa na po inimang katiwala, no, pinagtawan doon niya duman sa United Nations Food and Agricultural Organization during the 44th session, no, kang FAO conference, no, duman sa Roma na pinagibo kang June 28 to July 4. Nagpadara si Pope Leo XIV ki mensahe sa mga participants, and ngunyan very igwasindang milestone na pinagsaselebrar, no, ta ika 80th anniversary palan kay ni a founding anniversary, no, to combat food insecurity and malnutrition. Duman sa mensahe ni Pope Leo, no, pinagsabi niya na ang simbahan minasuporta sa gabos na espuersos tangani sana na matuldukan ining dakulaon na iskandalo kang global hunger, no? And hilingon niya to, no, ining i-consider niya to ining letter, no, ni Pope Leo XIV sa presidente kang FAO o itong Food and Agriculture Organization. And ining surat na ini, no, nakasentro duman sa tema ni hunger, no, nakabase duman sa passage kang multiplication of the loaves, and pinag-address kang sa tuyang Santo Papa sa mga issues na related sa food scarcity, asin man mga konsekwensya kaini sa buhay kang milyones na mga tao. Ano po? So, i-consider niya to ining letter na ini. Of course, after kay itong magtao si Pope Leo nin pagbati, no, sa Director General kang FAO, tapos man sa mga yaraon duman, no, sabi niya, no, the Church, no, is in appreciation of the work of the organization, no, doing a daily basis to seek adequate responses to the problem of food insecurity and malnutrition, which continues to represent one of the greatest challenges of our time. Pinaga-encourage daah kang simbahan ang gabos na initiatives tangani na matuldukan ang kagutuman sa bilog na kinakban. Pinagsasadol siring kay itong sinabi ni Jesucristo, no, na base duman mang katiwala sa istorya sa Ebanghelyo, kanahiling kan kagurangnan itong kadakol na mga tao, no, na nagrarani sa iya tangani na madangog an sa iyang mga katukduan. Ang concern ni Jesucristo, no, iyuan pakaunon sinda. And for that purpose, sabi ni Pope Leo XIV, Jesus asked the disciples to take charge of the problem, no, abundantly blessing the efforts they made. But when we read the account of what is commonly called the multiplication of the loaves, we realize that the real miracle performed by Christ was to show that the key to overcoming hunger lies in sharing rather than in greedily hoarding. So mga magagabat po ining tataramon mga katiwala, no? Ang susi daa tanganing madaog ang kagutuman sa bilog na kinaban, no? Iyo ang pagheras. Bako itong
Ano ba yung hoarding sa Bicol? No. Bako itong pag-hoard. No. Ngunyan daang panahon sa kinabanyato, nalilingawan ta ini. No. Although, sabi ni Pope Leo XIV, igwama ng mga significant steps. No. Taken globally. But global food security continues to deteriorate. Na garingaya itong aim na zero hunger goal paglaog kang taon na 2030. Garingaya madidipisilan kita na i-achieve. Ano pa ang pinagsasabi kay ni Mang Katiwala na surat ni Pope Leo XIV? No, para duman sa Food and Agricultural Organization kanakaaging semana. Sabi niya sa pagpapadagos kan sa iyang mensahe, inida ang nagpapadagos na trahedya kang mas naglalakop na kagutuman as in malnutrition na nagdadanay no sa kadakol na mga nasyon sa ngunya na aldaw. Sa tataramon ni Pope Leo XIV is sadder, mas mamundo, and more shameful, mas makasusupong, when we realize that although the earth is capable of producing enough food for all human beings, and despite international commitments to food security, it is very unfortunate that so many people of the world's poor still lack their daily bread. Maski daan na may mga efforts na o ang realidad, duwang realidad na enot an sa tuyang kinaban is capable, more than capable of producing tamang pagkakan para sa gabos na tawo, maski na nga ni da igwa nin mga commitments an iba't ibang mga nasyon. No? Kadakol pa man giraray. No? Ang kulang. No? Na day nakakaon. And another thing, sabi ni Pope Leo XIV, we are currently witnessing with despair of the use of hunger as a weapon of war. No? Sa tataramon ni Pope Leo, starving people to death is a very cheap way of waging war. Kaya ngaya, sa ngunya na panahon, when most conflicts are not fought by regular armies, but by groups of armed civilians with few resources. Anong pinagigibo Mang Katiwala? They are burning land and stealing livestock and blocking aid, mga taktika da ini na nagdadanay, na ginagamit kan mga tao na muyan na mag-control kan mga unarmed populations. Kaya ngaya, sa siring kaining conflict, no, an inot na mga military targets, iyuso mga water supply networks. Pati naman sa mga communication routes. Pag ngayon nangyari ini, paliwanag ni Pope Leo, sa mga parauma, syempre, day mapapabakal. No? So sa indang mga produce. Taan sa indang kinamumugtakan, and sa indang environment is of course threatened by violence. And kung nangyari iyan, syempre, naglalangkaw ang inflation. Ano ang bunga kay ini Mang Katiwala in the long run? No? Sa giraray sa tataramon kan sa tuyang Santo Papa, this leads to huge numbers of people succumbing to the scourge of starvation and perishing. With the aggravating circumstance
na maski na ngaya ang mga civilians, no, they are languishing in misery, so mga political leaders, they grow fat on the profits of the conflict. Tama mananggad, mas makamundo ini, mas makasusupog. Dayda makakatabang kung iposponta pa ang solusyon digdi sa sitwasyon na siring. But on the contrary, the anguish and hardship of the needy will continue to grow. No? Mas dipisil na. Kaya sabi ni Pope Leo XIV, importantihon ngaya to move from words to deeds, putting at the center effective measures that will enable these people to look at their present and their future with confidence and serenity, not just with resignation. Kaya ngaya mas maray na punduho na, no? Ang mga slogans man sana, asin man mga misleading promises. So in this respect, sabi ni Pope Leo, we must not forget that sooner or later we will have to give an explanation to future generations who will receive a legacy of injustices and inequalities if we do not act wisely now. Mga magagabat na mga tataramon mga katiwala para sa sitwasyon na makamundo asin makasusupog. Ining mga tataramon na ini, halis sa tuyang Santo Papa, nagpapahilingkan sa iyang direksyon. Babalikan po niya to itong mga pronouncement niya, puun kan siya naging Santo Papa. No? Actually, manunungod ang kadaklan, sa katuninongan kan kinakban.